Neng, Neng, iluto mo nga yung iluto mo nga dyan yung yung mga binili kong spare ribs, ha? Tapos maliligo na ako, may kakausapin kasi ako no? Tapos pakiayos mo yung damit na susuotin ko, ha? Tapos titingnan ko muna yung kotse kung malinis, baka madumi, babiyahe ko, may pupuntahan ako. So ba't ako nagkukwento ng ganon? Step by step, kung iintindi mo yung kinukwento ko, nagdidesisyon ka din kung ano kakainin mo, ano susuotin mo, kung malinis ba yung kotse, kung may gas ba. Alam mo yon, nagdi-decide ka para maging maganda yung buong araw mo at maging smooth ang pagtatrabaho mo. Alam mo, sa I Am Worldwide, pagka ganyan ka na mag-isip, yung everyday paggising mo, gagawin ko ba I Am Worldwide? Kasi pag ginawa mo naman talaga, may nag-aantay na resulta. Ang kulang lang sa atin, yung magdesisyon tayo, baka kasi minsan gumigising tayo. May kape ba dyan? Ganun, no? Ano ba ang uulamin? Sige, kayo na lang mamili. Bahala na kayo. Basta ako, kakain lang. Di ba mas maganda yung may desisyon ka na galing sa iyo kung ano yung gusto mong kainin, magagawa mo. Kung ano yung suotin mo. So ganun pala paggamit ng desisyon. So mag-decide ka every day kung paano gawin ang negosyo. Yun, tinuturo natin yan. May IM5 tayo. Alam mo, madali lang gawin ang negosyo kapag gising mo, simulan natin sa bago ka matulog. Bago ka matulog, mag-pray ka. Bago ka pumikit, naniniwala ako, nagpe-Facebook ka. Hanapin mo na dyan yung nag-like sa'yo sa my story o sa page mo. O yung sadyang may nag-PM sa'yo na naka-hide. I-check mo yon sa notification mo. Baka may nag-message na pala sa'yo, hindi mo pa pinapansin. Yung mga ganon. Ganyan naman tayo, everyday, buhay natin Facebook. Tama, mali? Okay. Mag-decide ka sino yung kakausapin mo araw-araw. Dapat nga advance yun eh. Yung the day before nakakausapin mo tao, dapat yun nakausap mo na 2 days ago pa o kahapon. No? O pwedeng 1 week ago pa na nakaprepare siya sa date and time na ganon. Kasi ito po totoo po i-ready nyo na yung sarili nyo, matagal ko nang ina-announce. Kagabi dumaan ako sa office. 5:00 na madaling araw kasi galing akong Batangas. Dumaan pa rin ako doon. Nag-EDSA ako. Ginagawa pa din yung office. Ako nakapag-decide na ako. Sabi ko, pagka lumabas ang office dito sa Maynila, yung main office na ginagawa nga, i-assure ko meron. Kaya tumatrabaho ako. And I'm happy naman na may nakuha tayong dating taga-TFD. No? Nakakatuwa. Nagtiwala siya. Alam mo kung nakuha ko siya sa My Story lang. Silip siya ng silip. Sabi niya, hindi ako bumaba ako sa Maynila, taga Baguio siya. Nagkwentuhan kami. Tapos nagulat ako, nakipagkita siya. And hoping tomorrow dadagsa yung pay niya. No? Nakakatuwa, no? Kailangan natin makita yung sarili natin. Minsan nakala natin, yun, hindi tayo naka-decide maglagay sa My Story. Sana po yung mga nandito nakikinig, may matutunan po tayo. Baka ginagamit lang po natin yung Facebook natin sa mga kamaritesan o kasilip-silip, ma-update tayo sa kaso ni Bong Navarro o kung ano nangyayari sa Pilipinas. Baka ganun lang yung inaabatan natin. Ibig sabihin yung Facebook natin, i-check natin kasi tayo yung nagninegosyo. Kaya kita tutulungan mag-decide kasi ang kulang lang talaga sa'yo, lack of knowledge. Nabanggit ko yan minsan kay Mentorola, naalala mo, magkasama tayo sa McDo ni Aiza. Sabi niya kasi ni Aiza, sabi ko, this time gawin mo na ng tama. Nabanggit ko lang naman to kay Aiza kasi sabi sa akin ni Aiza, kasi nag-i-introduce pa lang ako, ganito na. Ay, kasi nag-invite ako, ganito, ganito. Totoo yun, lahat sila. Totoo yun, walang hindi nakalusot sa ganun kasi ako na-experience ko yun. Kaya nung pinabayaan ko siya magkwento, ganun talaga, Aiza. Yun lang yung sabi ko. Alam mo kung bakit? Lack of knowledge lang naman yan. Hindi ibig sabihin tayo ay may Ibig sabihin, kulang pa. Yan lang yung binanggit ko sa kanya. Pag sinabing lack of knowledge, nakulangan tayo na aralin pala yung negosyo, na makinig tayo ng training, ganun pala ka-importante. But this time, mag-decide ka na. Nakuha mo na yung 1.1 million mo. Mas lalo mo pang galingan ngayon. Ay naku po, mas madaming makikinig sa'yo. Isipin mo, pag binuksan mo yung dashboard mo, ipapakita mo 1 million, o sinong hindi mag-i-interest doon? Kaya alam mo, sabi ko, Aiza, but this time, good luck sa inyong mag-asawa. Natuwa ako, nakikinig ka ngayon. Sabi ko, salamat ng marami. Importante na maintindihan mo na ang negosyo pala dapat ginagawa ng tama. Kailangan mag-attend ng training, alamin mo yung kulang mo,
itanong mo yan sa mentor mo, magbukas tayo ng YouTube, gamitin ng tama ang Facebook, at huwag tayong magsawa sa ginagawa natin. Yun yung mga kulang lang natin, no, na dapat pala tayo, nakapag-desisyon na tayo, ano yung routine natin everyday. Decided na ba tayo gawin talaga yung negosyo? Totoo naman, kailangan mo mag-decide ng ganun. Pag hindi ka kasi nag-decide ng ganun, yung mga kasabay mo, tandaan mo to, baka maunahan ka mag-decide. Tinuturo ko to yung hindi mo naman pwedeng sabihin matagal ka na eh. Ano ibig sabihin? Di ba nagtuturo ang ating mga mentor, ang ating mga BODs, Diamond na 4 to 5 years lang gawin mo to. Sure kami may mababago sa buhay mo. Yan ang mga sinasabi ng Diamond. Pero ano ba ibig sabihin talaga ng 4 to 5 years? Hindi kung kailan ka sumali. Hindi. Kung kailan mo ginawa ng tama. Ano ngayon kung 2019 ka pa, 2020 ka sumali? Sasabihin mo, 2 years na ako, wala pang nangyayari. Hindi pa tumatakbo ang day 1 mo sa negosyong ito. Kailan ba yon, mentor, yung day 1 para masabi ko, mabila ko talaga kung ilang buwan na ako o ilang taon na ako. Kung kailan mo ginawa ng tama na nagdesisyon ka, dun pa lang magsisimula ang day 1 mo. Sample, ngayon narinig mo ko, hindi ka pa talaga na medyo na ka pa, yung naaantig ka pa sa puso mo na parang konting rejection lang na sasama loob mo, tapos next week mo na lang uli gagawin, tapos sasabihin mo ganyan ganito, hindi ko nagawa kasi na busy ako. Hindi mo pa yan day 1. Ang day 1 mo, kung kailan mo in-start na desisyon sa utak mo, kung kailan mo talaga ginawa nang hindi ka nahihinto. Doon mo palang ibibilang ang day 1 mo. Kaya binigyan ko kayong tip huwag kayong matakot kung sumali kayo 2 years ago, hindi mo pa day 1 kasi on and off ka pa sa negosyo, kapag nare-reject ka, di ba, parang ayaw mo pang gawin minsan, na busy ka, nautusan ka, biglang nagkaroon ka ng trabahong ganito, hindi mo pa day 1 sa IM. Ang day 1 mo sa IM, kung kailan ka nag-decide, kaya nga sabi ko, tutulungan kita mag-decide. Na nasimulan mo na ng tama yung negosyo at gawin mo ng tama araw-araw, gamitin ng Facebook, paano ka magising? Ano ba talaga yung tumatakbo sa isip mo everyday? Binigyan kita ng advanced formula na bago ka matulog, dapat pala alam mo kung sino kakausapin mo. Kasi wala talagang imbento na magsasalita ako sa inyo na sasabihin ko ito ang dapat na format na ginagawa mo. Kasi ang tama sa negosyo na to, dahil talagang pag sinabi mo baliw ka, yayaman ka dito, dapat mamaya pagkatapos ng training na to, may mga kinakausap ka na pwedeng kitain mo bukas, pwede mo paatinin ng Zoom, tama? Na talagang sadyang bababara mo siya para ma-one-on-one mo siya kasi ikaw nagninegosyo eh. Bakit ka ba magsasawa sa ginagawa natin? Wala naman dahilan para magsawa ka. Ang dami nang yumaman. Alam mo kung ano lang ang kulang? Ang mag-decide ka ng day 1 mo. Kailan mo sisimulan to na nandun na sa isip mo, mangyayari sa'yo yung bagay na inaabangan mo. Ano yun? Yung resulta. Kasi syempre, mauna muna ang trabaho. Baka mamaya abang ka na abang sa resulta. Wow, nagkakotse na sila, mag-aaman pulo na naman sila, pero ikaw ayaw mo mag-invite. Wow, magkakaroon na naman ng travel. Ako hindi na ako magpapaka-ipokrito. Si Mentor Drex ngayon, naka-mindset ako, nag-decide ako, sinabi ko kay Cecil yan na gusto kong bumalik ng Europe. Yung pre-travel incentive. Kaya todo tayo dapat, sabay-sabay tayo. Kasi kung hindi, libre Japan. Ano nga yung libre? Pupunta naman ako sa 15. Kaya lang, iba yung libre. Pag sinabi libre, pakakainin ka na may-ari, dadaling ka sa magandang hotel, ipapasyal ka sa lahat ng lugar na wala kang lalabas sa pera. Dito sa biyahe ko na to, maglalabas akong pera. Ang point ko, iba yung libre. Ano ba ang gusto mo? May bayad libre? Siyempre, sasabihin mo libre. Sige nga, type nga natin, ano masarap? Yung free na galing sa company o gagastos ka? Sige nga, type natin, ano masarap? Siyempre, free, no? Tama si Mentor. Free. Lahat naman tayong mga Pilipino, mahilig sa libre. Walang masama doon, kasi tayo yung nasa company. Walang personal doon sa libre na. Kasi hindi, may downline ako, mahilig magpalibre. Hindi ganun Libre, in a way na ginawa yung negosyo at may kalakip na incentive
na dapat mong matanggap. Oh, free for everyone. Pag sinabi tomorrow, free for everyone tomorrow, pupunta ka ba ng office, mamimigay ng tig-3 bottle ng glutathione? Pupunta ka, hindi. O worth 9,000 yun. Pag libre yun, puputi singit mo doon. Isipin mo, libre na, puputi pa singit mo. Pupunta ka talaga. Ito naman si Lozano, tawa ng tawa. Hindi, kasi glutathione yan eh. Ang ganda ng product natin ngayon. Free. Pag sinabing free, kaya nga, alam mo, kung makikita mo lang yung galaw ni Evelyn, no, pag sinabi niya may libre bukas, may parapol siya. Ang dami umaattend. So, free! Free pag kahit sino naman. Subukan niya lang ni Evelyn, huwag siyang magkamali na magpa-free siya ng bracelet na 100 grams. Kundi umatin talaga ako maghapon sa live niya. Free! Pag sinabing free, pupunta ka. O ngayon, pag sinabing libre ang training, attend ka na lang. Alam nyo, nandito ako ngayon, tinuturo ko. Paano ba yung tamang desisyon? Kasi baka sana ako mapunta yung topic, glutathione, tawa ng tawa to si Lozano. Gusto nakakarinig ng glutathione. Ang glutathione, matagal na yan, proven and tested. Malalaman mo yan kung effective o hindi. Ang unang puputi sa'yo, siko. Yan, namumula-mula yan. No? Para kang anak mayaman, no? Namumula-mula siko. Ano pa susunod? Yan, yung batok. Medyo yung iba, may mga batok diyan, iba ang kulay ng batok eh. Yes, pangatlo kilikili. Yan. Hindi mo na kailangan na kung anong pinapahid. Ganun kalupit ang ating glutathione. Ay, nako, magkaalaman. Ako po, adik ako kasi antioxidant yan. Take ko yan. Nako po, talaga lalaklaking ko yan. Walang masama, lalaki. Maganda yung kutis. Walang naman masama doon. Walang masama. Hindi na pwede, gusto ko ano lang ako, lalaking-lalaki ko, kulay kahoy. Baka pagmamalaki mo pang gano'n, walang masama, tayo yung nagninegosyo. Ay, ito maganda. Oo, totoo yan. Ako na-addict ako sa glutathione dati. Kasi yan, pag tinake mo ang glutathione with vitamin C yan. May vitamin naman tayo, no? Yung immunergy natin, tingin ko yan yung kasabay na iinumin yan. Grabe gaganda kutis mo. Oo, pupula labi mo. Di ba, Mon? Di ba? Simon iba iba mapupusyaw na ganyan yan. Ay, tingnan natin. Malalaman natin dahil magkakasama tayo kung sino talaga user ng glutathione. Okay, back to decision making tayo. Sa buhay kasi kailangan magdesisyon. Kailangan natin magdesisyon. Tandaan nyo to hindi obligasyon ng isang mentor na ipilit niya yung training. Yung ganito klase na hindi po. Dapat matuto tayo magdesisyon. Ngayon, malalaman at narinig mo na, ganun pala yung day 1. Hindi pala biro yun. Sumali kasi ako 2 years. Oo, 2 years ka nga sumali. Naka-just for you ka nga, naka-give me 5 ka. Huminto ka naman. Tapos nag-aantay ka pagka may sales rally tayo sa anniversary, gumaganyan-ganyan ka pa. Gumaganyan-ganyan ka pa, gusto mong manalo sa Project 001. Pero hindi ka naman nag-maintain. Di ba? Aralin niyo po yung business natin, Ang ganda po ng negosyo natin. Walang masama doon kasi kailangan niyo gawin ng tama. Kasi kami ditong mga nandito, ang ganda ng company natin, aaminin ko na sa inyo. Sa dati kong company, hindi nagme-maintain ng tao, hindi itinuro. Dito tinuturo, pero habang tinuturo, nag-i-enjoy, bibigyan ng milyon. Kaya kung gusto mo pa talagang ikaw, one of the winners ka nitong Project 001 o kung ano pa yung matatanggap natin sa mga susunod na anniversary, gawin natin ang tama. Okay, balik tayo. Talaga pa yung negosyo, kailangan mo na magdesisyon ngayon. Hindi kita pinipilit ang sinasabi ko. Ang tinatanong ko lang, kailan mo gagawin ng tama? At ang magdadala sa iyo dyan, sa buhay naman ganun para magtagumpay ka. Lahat na nagtagumpay ng tao, naniniwala ba kayo na nagdesisyon lang din sila kung bakit nasa ganun level ng buhay sila? Kasi kung ayaw natin umalis sa nakasanayan natin, tapos nangangarap tayo ng gising, ang sabi natin gusto nating yumaman. Tama? Pero ayaw natin mag-invite, ayaw natin umatin ng training, yun yung desisyon mo kung bakit hindi ka pa kumikita until now. Sana matanggap mo yung salitang yon. Ang nagdala din sa iyo sa ganon, yung naging desisyon mo. Kaya kung ako sa iyo, magdesisyon ka na. Para lahat tayo sama-sama sa Europe next year. Humataw ka. Ako may nakikita ko dito sa loob ng Zoom natin na someday, syempre si Mentor Drex,
Mapapasama yan kami nila Mentor IB, Mentor Roland. Yung kumpiyansa nila Mentor TJ na someday magkakasama rin kami sa travel. Pero kung ikaw ay papaiwan ka, yan ang desisyon mo. Kasi gawin natin ng tama po yung negosyo, may palibreng travel incentive, di natin siya i-hit. Gusto lang natin gawin ng negosyo kapag gusto natin, ayoko muna mag-invite ngayon. Next week na lang. O paano kaya yaman yan? Ang magdesisyong yumaman. Natatakot ka. Pati yung pagyaman, lalayo sa'yo kasi naisip, nasa iyo nakita ka niya nung pangarap mo na ayaw mo kunin. Di siya mismo, lalayo na lang siya. Ayaw pala akong kunin nito Kaya minsan sa buhay, sa totoo lang, lahat naman Pero kung pagkita lang ng pera, marami naman dyan sa labas. Ang IM Worldwide ay isang malaking negosyo. Ibinibigay lahat sa'yo. Yung mga pwede mong hindi mo na makukuha sa labas, dito mo makukuha. Diba? Libreng kotse, libreng travel, libreng bahay. Ang point, baka tayo lang ang kulang. Kailangan natin siyang gawin tama. Alam mo, madali lang naman magdesisyon sa buhay. Kung anong buhay meron ka ngayon, lagi mong tatandaan. Yung buhay mo ngayon, huwag mo sisihin yun. Ano bang buhay meron ka? Hindi ko pa nakikita kasi IM Worldwide niya. Kaya nga, kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon, yan kasi yung desisyon mo 3 to 5 years ago. Pero huwag ka matakot doon. Dahil may gagawin ka ng tama ngayon. Na kapag nagdesisyon ka, after 3 years to 5 years, hindi mo pagsisisihan. Diyan nagkakatalo. Kaya sa labas, sa totoo lang, ang daming mahirap. Hirap sa buhay. Hindi naman natin laging topic yung mahirap. Kasi pag sinabi pong mahirap, hindi yung porque walang kinakain o wala lagi na lang nangungutang. Hindi po yun. Maraming mga bagay na pwedeng pag-usapan tungkol sa mahirap. Yun na nga pumapasok yung desisyon doon. Kaya sila nahihirapan. Bakit until now, ganun pa rin ang buhay nila? Kasi nga ayaw nilang mag-decide. Yan ay mga nasa tabi-tabi mo lang yan. Pwedeng pinsan mo. Ikaw kasi welcome ka na sa opportunity na nag-aantay sa iyo yung malaking pangarap kasi nasa IM ka na. Itatama mo lang, magdidesisyon ka lang. Yun ang ibig sabihin. Yung mga nasa labas, ginagawa natin sample, yes, oo, andyan pwedeng isang kapatid natin, meron talagang ayaw sumama sa iyo, isang best friend mo, ayaw ka talaga samahan sa negosyo, pabayaan mo lang siya. Bakit ba tayo takot na takot mawala ng mga ganitong kaibigan? Wala naman yan. Hindi naman mawawala yan sa iyo kapag sumeryoso ka sa IM Worldwide. Doon mo tingnan ng after 4 years, 5 years, pag nag-decide pa ako ngayon, pag ito na yung buhay ko, kasi magiging buhay, di ba? Ang daming nag-travel ngayon, ang daming nag-supercar na ngayon, 19 supercars, 195 millionaires ang record natin. Natin, close to 100 na. 200 millionaires in 5 years. Hindi ka ba namamangha doon? Tapos tayo lang ang may record na ganyan nga. 19 supercars in 5 years. Wala pong ganyan. Sa ibang MLM industry, wala. Kaya dapat masaya tayo, nandito tayo. Kaya lang sa pagiging overflowing ng pagiging masaya natin, number 1 kasi tayo, nasa number 1 company, hindi naman natin ginagawa yung tama para tayo ang natatawag na susunod. Ang point ni Mentor Drex, time na para magdesisyon ka. Hindi ko alam ako gusto ko yung training hangga't maaari for general na matatawag Pag sa sarili kong team, hindi ko masabi. Ako yung magtatanong lang, mag-type lang po kayo. Mag-type lang po kayo huwag kayong mahiya. Sino dito yung walang utang? Yan. Okay lang yun, sabihin mo ako, wala ako utang, mentor. Okay lang yan, may topic lang tayo regarding dyan bago tayo lumipat sa isang topic. Sino sa inyo, kung sana nakikinig kayo lahat sino sa inyo yung walang utang? 2 klase ituturo ko sa inyo. Ito'y kwento-kwento na na-experience ko rin at ito yung nangyayari sa aking mga na-survey. Wala makapag-type, nahihiya, no? Okay, ganito, no? Past 4 years ago, 5 years, o sabihin natin 10 years ago,
Ayan natatakot kayo mag-type, nahiya kayo. Pero magbibigay na lang akong lesson. Ayan. Madami po akong utang. Ayan, may umamin. Very good sa'yo, Gina. Hindi ka, tama yun. Okay yun. Madami po ako utang. Okay lang. Ako rin naranasan ko yan. Magkukwento nga ako. Ako po yung may utang, sir. Sir Joper Kadayday po. Okay, sabi ni Irene. Ako po may utang. Yan, maganda yung umaamin ka kasi ang Lord nakikinig yan eh. Tinatanong tayo, no? Parang ganon. Totoo naman. Tapos sasabihin mo wala ka utang. Hindi ka bibigyan ni Lord pambayad. Iba natakot na, maamin na lahat. Ayan na. Hindi, walang masama. Walang masama. Nagpapatawa lang ako. Pero mas maganda yung umaamin ka. Walang masama. Mamaya pag-usapan natin. Ako po may utang pa, sabi ni Luzano. Okay lang yan. Ako po'y baon. Ito naman baon. Okay lang yan, sabi ni Alan. Ganyan talaga, same. Ayan, sabi ni Adora. Mas maganda yung sasalita tayo. Leonor, madami pong utang, mentor. Ako po, sabi ni Christina Rosa. The more na umaamin tayo, mas maganda para makapagkaroon tayo ng topic. Kasi ganito eh. Minsan kasi kulang tayo sa desisyon lang. Yung mga bagay na nangyayari yan, bago mangyari yan, i-decide mong mangutang. Yung mga ganyan, papasok yan sa mga ganyan. Pero may two suggestion ako na pwedeng may matutunan ka. Bakit mo kailangan mangutang at paano mo gagamitin ng tama yung pag-utang. Yung pag-utang, normal sa tao yan. Marami pong may utang talaga. Marami nga ayaw magbayad eh. Minsan nga, hindi ko natiis. Last 2 weeks, nag-pause ako eh. Kasi, ewan ko, hirap na hirap ako maningil. Ewan ko, may mga matitibay tayong kaibigan. Wala dito hindi siya nag-IM. Hindi ko naman pinariringgan. Sabi ko, pag nabasa niya yon, hindi yun para sa kanya, para yun sa katabi niya. Charot. Nandun siya sa salamin. Hindi siya rin yun. Pero kasi alam niyo, ang hirap maningil. Nakakalungkot. Pinakamahirap yan. Okay, sa lahat na nag-type, relate mentor, sabi ni Adora, ako, malaki utang ko kapag stock ng barley sa product, okay? Alam mo, mentor, walang nabuhay na hindi umutang. Totoo naman yan. Ako po, may mga tao talaga ayaw umutang. Good for you kung ikaw'y pinanganak na may golden spoon. Ang pamilya mo ay sobrang yaman sa lugar ninyo, sa buong Maynila. Ngayon, dami, sabi niya, nagtatype housing loan. Totoo yan. Okay lang yan. Ako, ang inaral ko, yung mangutang, pero dapat mabayaran. No? Dati hindi ko alam magbayad. Noong dati pa, nung bata-bata pa tayo. Pero nung natututo na tayo, na-educate na tayo ng business, nakaka-attend, meron palang tama yan. No? Ngayon, tayo yung mga member ng IM Worldwide. May mga utang pala tayo. Anong ginagawa natin? Tawa si Luzano. May mga utang pala tayo. Kailangan galingan natin sa business. Magdesisyon tayo. Alam mo, ang hirap din Ito, totoo po Kayo may utang. No, tao may utang. Dapat pag ikaw nangungutang ka, dapat matuto ka magbayad. Okay, dapat meron tayong pinagkakaabalahan ngayon na ganadong-ganado tayo gawin. Porsigidong-porsigito tayo gawin. Lahat pala tayo. Totoo naman, lahat tayo may utang. Pero dapat mapagbayaran. Napakaswerte natin, nasa isa tayong malaking opportunity. Darating ang time, baliktarin mo. Ito baliktarin mo. Dati pinangarap ko yan. Sabi ko, darating ang time. Kasi nangungutang din ako dati. Totoo. Meron nga ako hindi nabayaran. Pero nung unti-unti, kumita na ako, nabayaran ko. Ang pinangarap ko kasi dati, ayoko nang nangungutang. Mas maganda kasi ikaw yung inuutangan. Nasabi ko yun. Mas maganda pala ikaw yung nagpapautang kaysa ikaw utang ng utang. Anong maganda doon sa dalawa? Siguro pipiliin mo doon. Siyempre yung nagpapautang na lang. Nung nagpautang na ako, hindi naman ako nababayaran. Ang hirap pala. Ang hirap din pala. So mas maganda na lang. Balanse ka lang sa gitna. So ngayon ganito, para may matutunan tayo. Kung tayo may utang at ibinigay sa atin ng IM Worldwide, dahil nung wala ka pa sa IM Worldwide, may utang ka magdesisyon kang hatawin to para yan ay mabayaran mo. Kasi ang hirap may utang. Lahat nga ng tao halos may utang. Pero pag nalapatan mo ng lunas yun at hinataw mo yung IM, nabayaran mo. Alam mo, sobra. Kasi kung sa labas ka, ikaw ay empleyado, tapos may utang ka, halimbawa 100,000, 200,000, 1 million. Teka muna guys, ang sweldo mo magkano lang? May umaasa pa sa'yo. Tama po ba ako? May umaasa pa. Paano ka makakabayad?
Andyan, magbibigay ka ng collateral, andyan biglang may babawiin sa'yo, biglang minsan aanuhin ka niyan, ididistorbohin ka niyan, ganyan yan. May iba't ibang klase ng paniningil. Kung hindi ka man, magtago ka man, ang maniningil sa'yo, tadhana. Mahirap kasi, dapat tayo pag may utang, dapat mabayaran. Maswerte tayo, nasa IM tayo. Mababayaran mo yan. Yan ang ibig ko sabihin. Hatawin mo lang, pagpaguran mo na ngayon ang ating negosyo. Magdesisyon ka na, nababayaran mo yung utang na yan. At sa pamamagitan ng aral na natututunan mo dito sa ating pagsasalo-salo pag Monday, nakakabigay tulong to kasi kailangan mong bayaran. No, hindi ko sinasabing padadalang kita bukas ng 10,000, 20 para mabayaran mo yung kulang mo kay ganito. Hindi. Natututo tayo, learning experience, lahat naman ng tao may utang. Bakit? Mayayamang tao nga may utang. Kaya lang yung mga mayayamang tao, pag nangutang, milyunan talaga. Hundreds of millions. 30 million, 50 million, 100 of millions, 500 million. Pero, hindi nila yun inuubos. Ginagamit nila yun sa negosyo. Kaya huwag kang magtaka, 3 to 5 years, bayad na sila. Ayoko naman kayong turuan kung paano style dyan. Madali lang yan, mga sample. Sample lang kita. Kung wala kang backlog sa mga bangko mo, pwede ka makahiram ng 15 to 20 million. Kung wala kang backlog at maganda record mo for 10 years. Pakinggan nyo ako, hindi 3 years, hindi 5 years. Makakahiram ka ng 15 to 20 million kung 10 years ka na nag-i-in and out yung pera mo sa bangko. Ako kasi may offer ako, pwede ko mangutang 15M eh. Pero alam mo, kung gagawin ko yun, hindi na ako mag-IM kasi pwede ko yung ipatayo ng apartment sa probinsya para maraming pinto. Hindi sa Maynila. Sa Maynila, maliit ang 15 million. Hello? Maliit yon, okay? Sa probinsya ko papatayo yon. Tapos, ang gagawin ko doon, natutunan ko lang to sa libro ni Robert Kiyosaki, na pwede ko yon gawing apartment at paupahan ko ng tigpa 5,000 kung makakreate ako ng 13 pinto. Sa province naman no? Wala naman natin na sinabing Pilipinas. Sa Maynila, mahal sa Maynila. Ang 50 million mo, yan pwede, makapagpatayo ka ng apartment. Yung 15 million pang probinsya. Okay? Pero, yung kikitain ko doon, yun yung ipambabayad ko sa bangko. Galing, no? Pero after 10 years, saka pa lang lalabas yung pwede kong kikitain doon sa ininvest ko na yun. Kasi nga, it depends on your name. Anong record ang iniwan mo sa bangko. Kaya kung may credit card ka na mga hindi bayad, malabo ka niya makapangutang. No? Ang tawag doon, CMAP. Yung may CMAP ka. Wala, yung record mo di maganda. Pero kung maganda record mo, kaya siyempre si Mentor Drex, nag-aalaga ako sa bangko. May chance ako makapanghiram 15 to 20 million. Ang sarap pakinggan. Pero hindi ko ginagawa. Bakit? Mag-IM worldwide na lang ako. Pero pwede yun. Anong point ko? Tinuturo yun ng mga mayayamang tao. Pwede kang mangutang sa bangko. Tayo! Ayan na ba? Pupunta na sa atin yung topic. Pag tayo nang hiram, naku po, ayan na ang problema, ayaw magbayad. Be, wala pa be. Hindi pa nagpadala yung asawa ko, be, yung kapatid ko, di pa nagpadala. Be, yung nangako din sa akin magbabayad, di pa nagpadala. So ikaw ngayon, ang dami mo ng dahilan. Pero ang totoo, bottom line, bakit ka umabot sa ganung problema? Yun naman kasi yung naging desisyon mo. Mangutang ka pero hindi mo mindset paano mo mababayaran. Ngayon, nagkaroon tayo ng chance sa IM Worldwide, ipinakita sa atin ng ating mentor. Ang swerte natin, may mentor tayo nagbigay ng chance sa atin. Ngayon, minsan nagiging reklamo na lang natin yung pag-i-invite at paano gagawin araw-araw ang negosyo. Kasi sa totoo lang, ang naging difference nun, yung simula nang magdesisyon ka na wag gawin o gawin ang negosyo. Sumali ka eh. Nag-decide kang mangutang para ipangsali mo dito. Nag-decide ka, sabi mo, lahat ng pasasalihin mo, tutulungan mo. Pero ang nagiging balik sa atin, minsan iba na. Pagka nagkakaproblema na, bakit hindi tayo kumikita? Yun na naman yun. Babalik na naman sa desisyon. Kasi ang desisyon mo, wag hatawin ang negosyo. Kaya hindi tayo maka-give me 5.
Kaya hindi tayo maka-just for you. Kaya hindi natin marating yung sapphire. Lahat ng yun tumatama dahil lang sa isang desisyon. Ngayon, bumalik tayo. Gusto ba natin talaga yumaman? Yes! Yes! Walang aayaw niyan. Nag-type si Mentor IB. Totoo. Yung kinukwento ko kanina, it's a good debt. Marami kasing hindi alam paano mangutang. Kaya please lang po, wag na tayong mangutang. Gawin muna natin yung negosyo. Na kapag ginawa natin yung negosyo, makakabayad ka na. Kasi may utang din ng nanay mo. May utang din. Alam mo yun, kami ni Cecil, naka-experience kami ng ganyan, yung utang-utang. Ngayon, nabigyan tayo, biniyayaan tayo. No? Ang swerte natin, may mentor tayo na pwedeng mag-help sa'yo, matulungan ka. No? Ganon yung ibig kong sabihin. Ngayon, lahat naman yan, nakatapat naman yan, trabaho lang. Minsan kulang lang tayo sa trabaho. Sa totoo lang po, yung paggising natin ng umaga, dapat alam na natin sino mga kakausapin natin, ano yung mga gagawin natin sa anak natin, sa bahay, sa pay-in o sa mga kakausapin natin. Meron ba tayong Zoom? May team day ba? May imi-meet ba tayo? May bebentahan ba ako ngayon? Meron ba akong aasikasuhin product ng downline ko? Lahat yan. Kaya lang, baka mamaya kung bakit di natin nagagawa yung mga ganyang bagay. Yung desisyon natin ang nagdala sa atin sa ganyan. Kaya minsan hirap na hirap tayo. Huwag na natin isipin yun. Basta ngayon may IM worldwide, okay? Dumaan tayo sa pandemic, isang tabi natin yon. Meron kasi tayong opportunity na ginagawa. Tayo nga kaya nga tayo binigay sa atin yung pangalang Agent of Hope. Ano yun? Tayo yung magbibigay ng opportunity sa mga kakilala natin na hindi nakikita kung ano ang merong tsansa dito na malaki sa ating negosyo. Huwag kang magsasawa, mag-post. Ba't ka magsasawa? Tanda mo to kung ano yung naririnig mo sa bibig ko ngayon tapos pinapagawa ko sa'yo. Kung ano yung magiging resulta naman, makikita mo naman yan Decision din ang unang magpapatakbo sa utak mo yan kung gagawin mo o hindi. Tama, mali? Kasi yun lang naman, tinuturo ko. Sinasabi ko lang yun kasi desisyon mo pa rin mamaya kung magpo-post ka at talagang hindi ka bibigay ng 1 year, 2 years na intindihin yung mga taong ayaw sumali, yung mga ganon. Alam mo, tumuloy ka sa negosyong ito. Ilaban mo yung gusto mong ilaban dahil tandaan mo, may nag-aantay na malaking resulta sa'yo dito. Kaya lang, dun sa mga pinag-uusapan natin kanina, sana nakaka-relate ka. Kaya nga tayo, hindi man tayo mayaman, may nangungutang mayayaman. Kaya nga ang tawag doon, good debt. Doon naman sa nangungutang ayaw magbayad, bad debt. Talagang mangungutang ka tapos ayaw mong magbayad. Kaya nga swerte natin. Kaya ako kayo tinanong, okay lang yan, may utang ka. Pero dapat ang goal natin, mabayaran yan. Trabahuhin natin ang IM. Walang dahilan para huminto, no? Magpakemyas-kemyas pa tayo at mag-iisip pa tayo kailan ko ba hahatawin. Tinutulungan lang kitang mag-decide dahil ito ang mag-aahon din sa kahirapan sa iyo. Hindi ko sinabing mahirap ka. Ito rin mag-aahon sa iyo sa matagal mo nang pinapangarap. Isipin mo ang IM Worldwide gumawa ng sistema na kahit hindi mo pa hinahataw ng todo, pwede ka maging milyonaryo. Di ba Project 001? Magme-maintain ka lang. Pag nabunot ka, isipin mo, instant milyonaryo ka. Iba pa yung raffle, na may pay-in ka, gano'n, no? Dahil pag anniversary, gano'n, no? Di ba? Ang saya, ang ganda ng company natin. Kung ako sa'yo, mahalin mo yung negosyo mo. Lalo na kung may napasali kang mga tao, matutunan mo silang mahalin para matulungan mo sila. Yang utang na kwentuhang utang na yan, may dahilan yan kung bakit yan nandyan at bakit yan nangyari. Okay ba yan? May dahilan lang naman yan. Ang tinuturo ko lang sa iyo, paano gumising pag umaga? Pagising mo, dapat alam mo yung gagawin mo, sino yung mga kakausapin mo, ano yung mga dapat mong gawin sa negosyo mo. Kasi ginagawa talaga ng 4 to 5 years ang negosyong ito ng seryoso. Pag sinabing seryoso, araw-araw. Kapag ikaw negosyante, di ba tinuro ko naman sa inyo yan, many times nyo na narinig sa bibig ko, yung sample ko, uulitin ko ba, yung pare-pare. Imaginein mo, pare-pareho tayong may tindahan. Pag nag-IM worldwide ka, imaginein mo lahat tayo namuhunan. So may tindahan tayo.
Kaya lang yung sa'yo, isinasara mo. Tapos magtataka ka ngayon, meron kaming pera sa dashboard namin. Paano nangyari yun? Kasi hindi namin sinasara yung tindahan namin. Baka yung tindahan mo, sara bukas, walang bibili talaga. Bakit? Lahat ba nagtitinda dyan? Yung tindahang pangkaraniwan lang sa labas ng bahay nyo, araw-araw ba lahat ng kapitbahay niya bumibili sa kanya? Hindi, di ba? Hindi lahat bibili. May bibili, merong hindi. Meron pa nga ayaw dahil masungit daw yung nagtitinda. O, yung ganon, di ba? Ay, wala naman kasi silang ganito lagi. Yung ganitong bibilin ko dyan, wala naman. So, hindi bumibili. So, hindi lahat bibili. Pero wag mong kakalimutan, mayroong bibili. O, post ka ng post sa my story mo, tapos ihinto mo. Post ka ng post sa page mo, tapos ihinto mo. Ang gaganda ng sinasabi mo sa Facebook mo, nung gigil na gigil ka bago ka, tapos bigla ka nang huminto ka pa post. Ibig sabihin, pag huminto ka, sinara mo na yung tindahan mo. Tapos umaasa ka ngayon, may bibili. Hello? Hindi ganun ang negosyong ito. Kaya wag mong ilayo na tayo lahat ay may tindahan. Sana lang wag mong sinasara yung iyo. Araw-araw dapat bukas kasi merong bibili. May tumitingin eh. Kaya yung my story natin, yung ating wall, naku po, kung ikaw ay gigil na gigil dati, tapos bigla kang huminto, magtataka talaga yan. Bakit nawala yung posting mo? Tama? Mawawala. So, ibig sabihin, isinara mo. Sana magmula ngayon, babara mo ng 3 to 5 hanggang 7 ang iyong my story. May lagi kang updates ng IM Worldwide, pay-in at mga nangyayari. Katulad nito, konting picture, post mo mamaya sa iyong na nagmi-meeting tayo about the business. Dapat ganyan, may sumisilip. Tatandaan nyo. Diyan ako nakakapagpasali. May sumisilip. Ay, naku po, meron lang hindi nag-heart, nagla-like, pero may sumisilip. Kaya huwag kang hihinto, mag-post. Huwag kang maghihinto, mag-alok. Paglabas ng bahay, uy, pare, uy, Mari, di ba IM Worldwide ka? Huwag kang magsasalita, ay, hindi na eh. Matagal na, huwag kang magsasalita ng gano'n, ha? Baka magulat sila, gigil na gigil ka last 2 years. Baka sabihin, nabubuang ka na. Buang lang pala to ng 2 years ago eh. Panay yung post, ngayon hindi na nagpo-post. Tandaan mo, lahat ng mga nakukwento ko sa iyo magmula kanina, nagsimula yan sa isang desisyon. Kaya kung yung pagyaman ang pag-uusapan para mabago lang ang buhay mo, mabayaran ang utang mo, mapuntahan yung dapat mo mapuntahan, maibigay ang dapat maibigay sa ating pamilya, magdesisyon ka na ngayon. Huwag ka matakot. Lahat din naman ng mga diamonds sa ating company, lahat sila empleyado. May mga BPO, di ba? Di ba? Di ba? Ilan yung BPO natin? Call center doon. Sobrang amazed ako sa istorya ng mga top movers ng ating company. Kasi isipin mo, dati pala sila mga PUP, no? Mga taga-PUP sila lahat. Tapos mahilig sila sumayaw. Kaya nung nag-perform sila, bilib na bilib ako, hindi dahil sa sayaw nila. Sabi ko, ganun na narating nila sa buhay. Nagagawa pa nila yung gusto nila. Ang saya kaya nung ganun. Tapos yung isa nagsiman, no, humiwalay sa kanila, pero bumalik pa sa kanila nung nakitang nagkaroon na sila ng resulta. So ibig sabihin, talaga palang hindi sila mga seller, hindi sila mga ahente ng kung ano-ano. Pero ngayon, ganun na ang buhay nila. Kaya tayo, kahit nasa ibang bansa kayo, bilang mentor lang po, no, ina-advise ko lang, no, pagsamahan po natin kung ano yung nagawa na natin dito na magkakasama tayo. Total, kumita ka na rin lang. Seryosohin mo yung negosyo, magdesisyon ka na magmula sa araw na ito yung day 1 mo. Kasi kapag nakapag-decide ka na, may nag-aantay na talaga sa iyong resulta rito. Kaya ang gaganda ng mga salita nila ngayon, pag napanood mo, yung mga piniplay nilang video, ma-amaze ka. Yung pinlay ni video ni Mentor Ivy kanina, na lagi nating napapanood bago tayo mag-start, talaga naman nakaka-motivate. Talagang nakita mo naman, kitang-kita yung resulta.
tayo may nag-aantay din. Huwag ka na panghihinaan. And sa lahat na nasa ibang bansa, na kapag napunta ng Maynila, anytime po kami na pwedeng makita, welcome po kayo, i-PM nyo kayo kung umuwi kayo ng Pilipinas, magkita-kita tayo sa office, kahit sa bahay ninyo, invitein nyo kami, welcome po kayo. Kasi ngayon, no, nag-entertain si Mentor Drex na kahit yung nakaraan, himlay, nawala, hindi kagad ginawa yung negosyo. Ngayon, nagpapa-invite pa ako. Sabi ko, sige po, invite nyo ako. Ako na magtotok. Kasi kailangan magtulungan eh. Tulong. Iba pa yung direct ka ng direct ka ng direct. Huwag kang magsasawa mag-direct. Okay ba yon? Ano kulang? Tingin ko, kahit ano, pagbale-balentokin natin, kung mahina ka sa pag-i-invite, hindi ka makabenta, bakit di ka nakaka-attend sa mga training, at bakit hindi ka pa rin kumikita hanggang ngayon? Baka pwede mo rin tanungin, baka hindi ka pa nagde-decide hanggang ngayon. Si Mon Vitorico, nung una lang yan, di ba? Nagtatrabaho, no? Tapos, nung umpisa, mabalitaan mo, naka-give me 5. Tapos nakikita mo, active na ngayon, wala na, ando na sa office. Tingin ko, naka-decide na yan. Kaya wag din tayo magtaka after 3 to 5 years niya. Wag tayo mainggit sa resulta niya. Kaya kung ako sa'yo, mag-decide ka na. Baka yun lang ang kulang sa'yo. Mag-decide ka na tumigas yung puso mo na hindi ka maramdamin kapag merong hindi sumasali sa'yo. I-desisyon mo sa sarili mo na maniniwala din kayo, darating din ang time. Desisyon mo din ang kulang doon. Katapos gawin mo ngayon. Yun ang ibig sabihin, gawin mo na pabayaan lang. Di ba sinasabi natin, pabayaan natin yung mga ayaw sumali, yung ayaw sumuporta. Basta ako, tuloy ako. Paano mangyayari yon? Magdesisyon ka at gawin mo. Yung desisyon na yon, gagawin mo araw-araw. Kaya nga, tandaan nyo, sa lahat ng klase ng aspeto ng buhay, relasyon man ito, negosyo man ito, sabi ko sa iyo, ewan ko lang yung 4 years to 5 years mo kung hindi mag-generate to ng iyong inaasahang resulta. Hindi ako naniniwala. Lahat yan mangyayari. Okay? Decision lang po. Minsan, baka kinukulang tayo. Yes, andyan naman kami, hindi nagsasawa mag-advise. Hatawin mo. Kasi, isipin mo, no, 2022, no, 2026, ang ganda na ng buhay mo. Imaginein mo mamaya yan. Imaginein mo mamaya na yan. Sample ako na lang. Oh. Mon Vitorico, PM mo ko bukas. Bago ka matulog mamaya, eto, hindi biro. Hindi ako nagbibiro dahil dapat ganito tayo mag-isip. Idol Vitorico, pwede mo kung PM bukas, sabi mo. Pero mamayang gabi, bago ka mag-sleep, you have to pray, no? Tapos kung sino yung mga kakausapin mo. Yan yung routine mo dapat, no? Tapos huwag ka naman matutulog pipikit agad. Imaginein mo na hawak mo na yung gustong-gusto mong sasakyan. Pwede ka naman magkasasakyan na bukas eh. Alam ko naman umahataw ka. Pero yung gustong-gusto mo, imaginein mo na mamaya yun. Totoo yan, Raymond. Totoo yan, idol. Hindi kita inaano. May nakita naman ako sa'yo. Ako kasi bihira akong mag-point ng tao na nakikita ko yung galaw, yung pagsasalita minsan, gano'n ka porsigido. Idol, PM mo ko mamaya, ano yung feeling mo kapag... Kasi minsan ang tao kulang sa imagine eh. Imaginein mo yung buhay na nag-aantay sa'yo. Huwag kang imagine ang kung ano-ano dyan, ha? Baka kung ano-ano ini-imagine mo, yung ulam ng kapitbahay mo mapunta sa inyo bukas. Hindi ganon. Yung bahay na yan, ikaw ayaw mong sumali. Yung kapitbahay mo, bibilin ko yan. Huwag kang mag-imagine ng mga ganong imagine. Ha? Ayaw mong sumali sa akin, ha? Yung bahay na yan, bibilin ko yan after 4 years. Huwag ganon. Ang imaginein mo, yung nag-aantay sa'yo na darating ang time, buong stallion, nasa cruise, na mamasyal. Kasi may paganyan ng office eh. Yung magta-travel ng, sabihin na lang natin Asia, o magta-travel ng Europe, magkakasama. Minsan matuto tayo. Ako dati nagsimula ako sa ganyan. Akala ko dati biro-biro sa training yan. Yung pag-i-imagine, dapat ako, pag natutulog ako, ini-imagine ko after 4 years, syempre, college na yung isa kong lalaki, high school na yung isa, pero ibang level na ng buhay yung ginagawa ko. Tapos yung mga naniwala sa akin, yun lagi iniisip ko eh. Ganun kasi talaga ang kinalalabasan sa resulta ng pag-networking o pag-multi-level marketing as a distributor ng isang multi-level marketing. Na imagine. After 4 years, nangyayari na. Magsanay po tayo. Sampulan mo lang ako, Raymond. Mamayang gabi, isip ka ano yung
nai-imagine mong possible na buhay mo, 2026. Huwag ka mahiyang gawin yung bagay na yun. Binigay sa atin yun. May vision tayo. Binigay sa atin yun, hindi lang natin nagagamit. Pero magsisimula sa mga desisyon. Tayong dalawa lang to, hindi ko sinasabing gawin nilang lahat. Tayong dalawa, pwede PM ako. Mens, ganun pala feelings. Mens, hindi naman tumalab eh. Mens, hindi pa naman. Siyempre, ibig sabihin, pag naging habit mo yun, tapos bukas may katapat na trabaho, 2026, mark my word, iba ng buhay meron ka. Kasi kailangan ganun talaga. O may nabasa talaga ako mga ganyan libro na talagang dapat pala sa buhay ganun tayo. No? Marami naman, no? Doon lang sa papanood yun eh. Sinuggest ko na sa inyo yung yung law of attraction eh, di ba? Lahat yan, binibigay ko sa inyo yung kung paano kami nagsimula. Ngayon, ay ito na naman, naglo-law of attraction na naman si Mentor. Nag-start tayo, pandemic, nakakreate tayo na iba't ibang bansa, ngayon naman, probinsya naman. Kaya gigil na gigil ako, makapuntang Baguio. Sino ba taga Baguio rito? Boom! Simula na, ayun. Yan. Okay, no? Ganito lang, no, guys, no? Tulungan mo yung sarili mo magdesisyon. No, kasi andiyan si Mentor TJ natin na pwede niya pa ako mabigyan ng para yung trabaho natin araw-araw, very productive tayo. Mentor TJ, iba yung bangs natin diyan ha. Teka, gagayahin ko. Teka, hahawiin ko 'to isa ko yan. Thank you. Para may bangs din ako ganyan. Mentor TJ, sharean mo naman kami. Diyan okay, ba? Thank you. Kamusta kayo mga kapatid? Yeah. Palakpakan naman natin ang mentor natin. Virtual clap, mga kapatid, dyan sa chat box natin. Salamat sa walang sawang mentoring, Mentor Drex. Yes. Ano ba yung mga pwede nating announcement? Opo, kailangan na nating mag-level up, no, yung mga iba natin. Mas maganda na matuto na mag-present po yung iba, no, kasi sabi nga, kung hindi ngayon, kailan? Kasi minsan Mentor Drex, eto pa mga kapatid, minsan baka maging habit mo kasi yung next year na lang. O kaya next month na lang. O kaya naman pag may maganda na akong computer. O kapag mabilis na yung cellphone ko. O kapag meron na akong earphones. O kapag maganda na yung damit ko. Ayan. Ang tawag ng iba dyan, someday island. Alam nyo ba yung someday island? Yan yung someday I'll do this. Someday, I'll do that. Kaya siya tinawag na island. Yan daw yung lugar na hindi mo mapupuntahan. Yan, kasi someday siya. So, anyway, mga kapatid, napakadami na nang na-share ni Mentor Drex. Ako naman, siguro, ang ituturo ko more on prospecting. Okay lang ba sa inyo yan? Kasi minsan kahit na po may alam na tayo sa prospecting, baka lang minsan kulang pa, di ba? Napaka-simple. Kailangan ko ng participation, mga kapatid. Okay lang ba sa chat box? If there's one thing na napaka-importante sa negosyo natin na huwag mo nang gawin lahat. Basta yun lang gawin mo. Tatakbo ang negosyo mo. Ano kaya yun? Ano kayang pinaka-importante? Sige nga, pakitype dyan sa chat box natin. Sa dami ng ginagawa natin sa negosyo natin, ano yung isang bagay na para sa'yo, eto, pinaka-importante to sa lahat? Diba? Kasi pwede tayong gumawa na, pwede tayo, ano ba yung mga ginagawa, no? Magbenta ng product. O matin ng training. Ano pa ba? Pa ba yung mga ibang ginagawa pagka nasa no? Mag-edit ng presentation. Mag-isip. Ayan. Ayan, no? May mga sagot yung iba. Mag-share, mag-invite. Gumalaw. Mabilis lang po ako, no? Siguro mga 15 minutes to 20, I'm done. The answer to that is prospecting. Kasi, we can do presentations for you. We can do
training for you. Actually, may training na nga tayo sa page. Araw-araw pa nga eh. Diba? We're very blessed to have that, no? Pero, ang hindi namin kayang gawin sa'yo para kumita ka sa IM, yung kami yung mamomrospect para sa'yo. Ayan. Ang tawag dyan, abuso. Okay. Kami na lahat. Kumbaga sa pagkain, kami na ngumuya, nilunok mo na lang. Kadiri naman, no? Anyway. Prospecting, mga kapatid. And, sabi ng iba, mentor, basta ikaw ngumuya. Okay. Iba yan, iba. Iba usapan. Sabi rin. Ba't ba ganito yung mga topic ko? Teka lang, gabi na kasi mentor Drix eh. Pagkagabi, yung utak ko hindi na tama eh. Kaya next time, medyo maaga yung training. Hindi, alam niyo po, ganito yan, no? Ang motivation napaka-importante. Pero, yun nga po, no, ang totoong motivation talaga nanggagaling sa action. Nakakaramdam ba kayo minsan ng lobat? May mga time ba na napapagod ka o parang ba-burnout ka? Di ba may ganun? Yan po, kapag nakakaramdam ka niyan, ibig sabihin, wala ka masyadong kausap. Kasi pag busy ka, kahit anino ng negative, hindi dumadapo sa'yo kasi ang dami mong ginagawa eh. Minsan yan, gusto mong yung 24 hours. Kulang eh. Di ba? Excited ka nga gumising eh. Di ba? So, alam nyo, napakaraming strategy. Sa dami niyan, kailangan lang gawin mo kahit isa dyan. Isa o dalawa. Alam nyo, yung basic lang yung basic. Dapat po kasi meron tayong DMO. Okay? Ano yon? Daily Method of Operation. Sabi ng iba, sir, meron na ako niyan. DOM yon. Iba yon. Ha? Iba yon. Sabi ng iba, sir, may DOM ako eh. Iba yon. DMO. Ang ibig sabihin, Daily Method of Operation. May routine. Kailangan maging habit mo yun. Kailangan i-goal mo yun. Huwag mo na i-goal maging successful. Magiging successful ka pag may habit ka ng taong mga nagiging successful. Minsan kasi nako-confuse tayo. Paano ba maging successful? Discipline. Si Evelyn na lang. Tingnan yung ginagawa ni Evelyn. Routine yan. Yung iba nga, kahit may sakit, ginagawa pa rin nila yung ginagawa nila. Kasi nga, naging routine na nila eh. Halimbawa, sir, hindi naman ako marunong mag-video eh. Hindi ako nagla-live. Edi, mano-mano ka lang chat. Sir, hindi rin ako nag-a-ads eh. Kung ano yung kaya mong gawin. Di ba po? Tama po ba ako? Can you guys type yes kung may point ba yung mga pinagsasabi ko dito? Ayan. Halimbawa sa prospecting. Ayan ha. Tayo dito. Pakita ko lang sa inyo. Alam nyo, we are now living in a time na pangarap lang to ng ibang tao dati. Alam nyo, nung 100 years ago, 1,000 years ago, pinag-uusapan na dadating daw sa panahon na may sasakyan ng lumilipad. Ang tatawagin siyang eroplano. So dahil di nila naabutan yun, na-amaze sila, no? Grabe, ang swerte naman ng mga taong mabubuhay dun. Ngayon, meron na tayong eroplano. Di ba? Tapos, sabi nila, in the future, mag-uusap ang mga tao, one click lang. One click. Ganda naman nun. Kasi kung may business ka, lagi kang may kausap. I-click mo lang. Di ba? So, yun yung meron tayo. We are now living in a time, sa lahat ng history ng tao, tayo ang pinaka-bless. Alam nyo ba yun? Ganun po yung panahon. Dapat ma-appreciate mo yun. Kasi baka mamaya mindset mo na pag-iwanan na ako, sila kasi marunong, may laptop. Hindi, bless ka. Diba? Cellphone lang kasi ako. Hindi.
O, bagong prospect. O, ganito lang. Ganito lang, oh. Simpleng-simple, oh. Pupunta ka sa Facebook mo. Sinong gusto ng prospect? Everyday. Meron ba dito? Prospect everyday. So, isa dyan yung nagpo-post ka, no? Sa mga groups. Post ka sa mga groups, di ba? Oh. Pero kung ano, ito kasama mo rin to sa routine mo. Ayan, oh. Oh. Di ba? Ito yung friends. Di ba? Sa Facebook. Meron dyan suggested friend. Suggestion. Okay? So, ano yung suggestion na yan? Ano yung suggestion friend na yan? Oh, gusto mo ng bagong kaibigan? Add ka lang dyan. Oh, add mo yan sila. Alam nyo paano mag-add? Ito po, kiklik to, mama. Mama, ayan, oh. Ginaganon po yan, oh. Ito. Ayan. Pag kinlik nyo po yan, may bago na kayong kaibigan. Pag in-accept kayo niyan, magkaka-chat na kayo. Ganun po, ang galing, no? Ha? Ayan, no? Kiklik po, kiklik yung left click sa mouse. O kaya kung naka-cellphone kayo, ginaganon po yan, pinipindot. Alam mo ba, habang nagtitraining ako ngayon, baka may 20 to 50 new friends ka na. Pag may nag-accept dyan sa'yo, may naging kaibigan ka na, bukas may invite ka na. Ha? Ibig mo sabihin, Mentor TJ, kapag nag-a-add ako ng friend everyday, pwede ako magkaroon ng invite? Yes. Marami pong ways. Hindi ko po sinabi na mag-focus lang kayo sa hindi nyo kakilala. Focus din kayo sa kakilala nyo. China-chat lang po yun. Click nyo lang po yung chat. Di ba marami naka-online? Inaano po yun, tinatapat lang dun sa chat. Tapos mangangamusta ka lang. Uy, kamusta na? Ang ganda nung post mo about sa swimming nyo. Saan lugar yun? Just be engaged. Gawa ka na ng script mo para copy-paste ka na lang. Diba? Makipagkaibigan ka. Dapat everyday may ka-chat ka 20. Alam mo ba yung 20 ka-chat? Siguro mga 5 to 10 minutes lang nakapag-chat ka na ng 20. Actually, mas mabilis pa nga. May training. No. Ano lang, add ka lang ng kahit na 1 minute. 1 minute lang, may bago ka ng 10 friend eh. Wala pa nga eh. Baka 20 na yung bago mong friend. Ngayon, habang sasalta ko, sige, try mo mag-add. Sige nga, try nyo nga. Sino dito, magta-try? Within 1 minute, na natin ilan yung magiging friends mo. Huwag naman sunod-sunod para hindi ka mablock. Bilang ka naman. Every 5 seconds. Sabihan nyo ako ilan na add nyo, ha? Alam nyo sa umpisa kasi, walang effect yan. Sir, bakit gano'n? Nag-add naman ako kagabi. 10. Wala namang effect. Kaya tinigil ko na. Alam mo, sa umpisa walang effect yan. Pero kung nag-add ka ng 50 a day, tapos may nag-a-accept sa yung 10, sabihin natin 10 lang. 10 to 20 a day. Kasi yung mga na-add mo niyan last week, i-accept ka this week eh. May ganun yan, may ganung effect yan eh. Yung mga hindi magre-reply sa'yo dyan, sa engagement mo, sa conversation nyo, pwede mo nang i-delete, i-unfriend mo na. Dami mong friend, hindi ka naman pala gusto, ba't mo pa kayo nagiging friend, di ba? Pampasikip lang ng friends list mo yung mga ganun eh. Di ba? Opinion ko lang yun ah. So, mga kapatid, ganun siya. Alam mo, pag yan naipon, magugulat ka within a month, ang dami mong kausap everyday. Kasi naging habit mo na eh. Okay? Dalawa importante dyan, yung chinachat mo rin yung mga kakilala mo, kinakamusta mo. Siguro 25 na kakilala na ka-chat, 25 na hindi kakilala. Is that fair? Kaya? Maniwala ka. 1 month lang try mo. 1 month lang try mo. Pag hindi nag-work, edi tayo iba strategy na mag-work sa'yo. Pero I doubt it.
na wala kang mai-invite sa ganyang ano. Yung nakafocus ka sa war market mo to sa hindi mo kilala. Meron ba dito ang nag-invite sa inyo hindi nyo kilala? Pakitype nga dyan. Ako po. Pakitype nga. Sino dito yung na-invite ka dito na pa-join ka tapos hindi mo naman talaga kakilala yung nag-invite sa'yo? Sige nga, hindi naman kayo friend talaga. Yung parang na-message ka lang. Cemento Roland, nakaka 300,000 plus na to. Ang nag-invite pala sa kanya, hindi niya kilala. O, sino naman yung kakilala? Type 1. O, so, ibig sabihin, effective pa rin yung hindi kakilala. Di ba? Oh, si Ella din pala, hindi kakilala yung nag-invite sa kanya. Tapos yung iba sa inyo kakilala. O, edi, yun naman yung strategy natin, kakilala tsaka hindi. Effective yun. Guys, alam nyo, kaya po natin tinuturo to, hindi mababago yung buhay mo pag wala kang habit na maganda. Kailangan maging dumikit sa'yo yan. Dapat di na nga tinuturo yun. Dapat automatic. Mentor, alam mo ba, nag-a-add ako ng 50 a day. Tapos 25 yung kachat ko every day. Alam mo, 10 minutes, tapos ka na. 10 to 15 minutes, ialat mo sa negosyo mo. Alam mo, meron pong training, ang tawag the price of discipline or the price of regret. Dalawa po yan babayaran natin. Wala po talagang parang pag may gusto kang bilhin, di ba magbabayad ka? Yung damit nyo, tingnan nyo nga yung damit nyo, naalala nyo saan nyo binili yan? Okay. Sir, sinungkit ko lang. Iba yan. Hindi, ibig ko sabihin, mag-isip ka ng ibang damit na hindi mo sinungkit. Okay? Di ba yung damit na binili mo, nagbayad ka? Okay. Ganon din ang success. May bayad. Dalawa ang bayad dyan, no? Pag may gusto kang marating in life. Number 1, the price of discipline. Yung kahit mahirap, didisiplinahin mo yung sarili mo. Ang masakit kasi pag sinabi ng boss mo, gagawin mo. Oy, gumising ka na maaga. Gigising ka. Pero pag para sa negosyo mo, hindi, ako naman yung boss eh. Mga 2 p.m. na lang. Ako naman yung boss dito eh. O yun yung problema. Di ba? So, the price of discipline. Number 2 is the price of regret. Sayang, sana pala. Sana pala. Ginawa ko yung mga dapat gawin. Si Mentor Roland, naka-Lamborghini na. Kasabay ko yan eh. O na. Ganun yun, the price of regret. Ganun po. Price of discipline, wala si Dave, no? Si Dave, maganda yung katawan ni Dave, nag-exercise. Discipline yun. Ang hirap yun. Or, the price of regret. Di ba? Pag di mo naalagaan yung health mo. Ganun. Sisisi ka. Dapat kasi. Ganon, di ba? May ganon. Anyway, mga kapatid, hindi na po knowledge ang kulang sa'yo. Ang kulang sa'yo, yung natutunan mo, hindi mo na-apply. Yun na talaga. Wala na pong iba. So, kaya ngayon, we are giving you a chance to do it. Para at least, di ba? Kumbaga, may progress ka. Ayan. Sino yung nakapag-add na? Sino yung may mga na-add ngayon, ha? Sige nga, click nga tayo ng add. Sino po yung, naka-5 na po ako. Naka-10 na po ako. Kailangan kasi, talagang may passion ka to prospect. May kita habit. Yung walang emosyon, alam mo, pagka nag-work tayo, ganun, walang emosyon eh. Di ba? So, kung may mga call center dito, kahit pagalitan ka ng customer mo, wala ka naman masyadong emosyon eh. Kasi, trabaho lang, di ba? O, dito ganun din. Huwag mo masyado lagyan ng emosyon. Sir, kasi nireject ako. Ang daming tao, billion yun nasa Facebook eh. Huwag ka mag-alala. Tsaka hindi naman natin hinahanap yung hindi interesado. Interesado lang. Oh, si Rowie naka-15 na. Si Ella naka-5 na na-add.
O isa lang po nag-accept agad, diba? Si Adora. Damihan mo naman yung ad. Magay mo naman man lang dalawa. Wag na isa. Alam mo may pag-add ganun lang yun, no? Isang click lang. Sabi, paano po yung friend request? Okay lang po ba mamili? Oo, tas unfriend mo na lang pagka hindi naman kayo, pag di mo naman siya feel, di ba? Kasi ganun anong in-accept ka, hindi naman kayo nag-uusap, anong purpose? Ano, di ba? Ano yun? Ano tayo naging friend? Di ba? So, anyway. Ayun, may mga nakapag-add na. Sa mga hindi pa nag-a-apply nito, naku, napakadali na nito pag di mo pa to na-apply. Kiniklik na lang. Wala na. Wala na. Wala. Hindi ka namin tuturuan ng ibang level. Yung doon pa lang sa pag-a-add, di mo na magawa. Di ba? Pagko-connect pa lang sa friend mo, hindi mo na magawa. Connect ka na. Madali lang makipag-connect sa kaibigan Uy, long time no chat Kamusta ka na? Tinignan ko yung profile mo. Daming ganap sa buhay mo. Congrats ha. I'm happy for you sis. O, ganun. Uy, oo nga, ganyan-ganyan. Ano bang ginagawa mo ngayon, Ivy? Ito, nasa negosyo pa rin. Tapos meron akong additional online selling business kasi sayang din yung 100,000 a month. Pero medyo busy rin sa anak ko. Ikaw, kamusta ka na? Eto, nag-work pa rin ako sa call center. Teka, ano yung sabi mong online selling na kumikita ka? Paano yun? Baka pwede ako dyan. Pwede naman kaso may kapital yun At least 17,000 para makapagsimula ka. Pero sulit naman. Sige, may pera naman ako sa katapusan Pwede ba ako dyan? Pwede yung ganun script. Pasok, di ba? O may friend ka. O liitan mo lang kasi malaki na yung kinikita nila Mentor IB. Pataas, 6 digit na 200,000, 300. Liitan mo lang sa'yo. Kamusta ka na? Pare? Okay naman. Sis, di ba? Kamusta ka na naman ginagawa mo? Kamustahin mo siya? Kita ko yung aso mo lumaki na, 2 na, di ba? Gano'n, di ba? Tapos tatanungin ka, ikaw, ano ba ginagawa mo? Ito, sa work pa rin, pero may mga online selling din akong ginagawa kasi sayang din yung 10K a month additional Tapos syempre, nandun pa rin ako, madalas ako nagbabasketball pa rin sa ganyan. Nakita ko nga sila paring kamusta nga. Hindi niya alam, pinaparinggan mo siya. Tapos sasabihin niya, ano yung sinasabi mong part-time? Parang okay yun Pwede ba ako dyan? Ikaw? Kaso busy ka Itulak mo. Busy ka baka hindi mo kayang gawin. Yun lang reply mo, busy ka baka hindi mo kayang gawin. Magtataka ka siya, magpipilit sa sarili niya. Hindi, syempre pagkikita, okay ako dyan, bibigyan ko ng time. Sure ka? Question mark. So, ibig sabihin, kung papa-attending kita ng private webinar namin, i-reserve kita ng slot, a-attend ka kasi nakakahiya naman pag di ka umattend. Sasabihan ko yung friend ko. O, di ba? Alam mo yung baligtad? Di ba? Ilang oras ba kaya mong ibigay kung sakaling magiging part ka ng online selling business? Alam mo yun, kino-closing mo na agad siya. Pero may capital to Siyempre, may mga minamarket tayong produkto, kailangan ng capital pa rin. Pero maliit lang, di malaki, 17,000 lang. Tama si Mentor Abby, upfront close. Pero yun, ako ang nilabas ko, 50, 44, almost 45. Pero ito na yung kinita ko. O diba, sulit naman. Pakitaan mo ng result, diba, kung meron ka. Magugulat yun, ay, sulit Sige nga, okay ako dyan. Pay in na agad. Magdala ka na rin ng pera pag nagkita tayo para at least pag nagustuhan mo, makapagsimula tayo agad.
Sige, sa katapusan. Whatsoever, di ba? Anyway. Ganun pagkakilala mo. Di ba? Pag tinanong, anong klaseng business yan? Surprise yun. Mamaya natin pag-usapan. Don't worry, sis. Kilala mo naman ako, hindi kita ipapahama. Trust me, magugustuhan mo to. Alam niyo sa buong mundo, yan yung the best script. Maniwala ka. Tagal ko na nag-research para ibigay sa inyo yung best script. Yan na yun. Maniwala ka. Trust me, magugustuhan mo to. Maku-curious hindi. Tingin niya lang. Oo, curious. Napaka-effective niyan, promise. Sali ka sa mga group. Comment ka doon yung mga, bawa, ano sa yung interest mo? Bawa, ano ka, mother ka. Sali ka sa group. Mga mommies o momshi. May mga nagko-comment doon, di ba? Minsan hindi napapansin, may mga tanong. O, commentan mo rin yun. So, yung mga ano man tanong niya, sis, paano pa pag ano ko, anong the best gatas? O, di ba? Sis, ako itong ginagamit ko sa anak ko, ganyan-ganyan. Di ba? Tapos ganto, ganyan. Nag-PM ako sa'yo, sis. O, di ba? May bago kang kaibigan ngayon. Join ka sa mga groups para at least, dumadami kaibigan mo doon. Tapos engage ka doon. Mas maganda kung makakagawa ka ng content. Kahit na sulat lang o kaya vlog. Malakas makatrending yun. Mga natutunan ko bilang empleyado sa call center. Things that, alam mo yan, gawa ka ng content, magpapansin ka lang. Kahit may mga 10 lang mag-like niya. Sa umpisa, tapos kung kaya mo mag-video, mas maganda. Talk ka sa mga school. Magbigay ka ng mga seminar sa school kung gusto mo. Ngayon kasi online na lang. May kakilala ka, estudyante. Uy, pagka may kailangan na speaker doon sa school nyo, pwede mo ako imbitahin. Para matuto ka rin magsalita, di ba? Tapos, mag-ano ka doon. Marami kang magiging friend doon. Pwede mo i-market yung product natin doon. Gawa ka ng TikTok account, di ba? Sir, para pag hindi kilala? Simple lang. Simple lang pag hindi kilala. Pag hindi kilala, thank you for accepting me. I just love connecting to people. Mga taong positive tsaka nasa negosyo din. Sabihin niya, thank you din, salamat. Ano pala ang ginagawa mo? Na-curious ako. Ang ganda kasi ng profile mo eh. Parang marami kang ginagawang, whatsoever. Ito, nag-work ako sa Canada, ganyan-ganyan. That's nice, ha? Yun na. Doon na papasok, baka may kakilala ka. Doon na papasok. Sis, baka pala may kakilala ka na interesado kumita at magkaroon ng second income gamit ang online selling business. O kaya baka may kakilala kang gusto magsimula ng online selling business. Minsan kasi tatanungin ka rin eh. Pag tinanong mo siya, ano pala ginagawa mo? Tapos tatanungin ka rin. Antay mo tanungin ka. Huwag ka agad tumira. Ang dami mo sinasabi. Binanatan mo agad sa chat eh. Antay mo tanungin ka. Diba, nag-thank you ka sa kanya, in-accept ka niya, nag-reply siya, thank you din. Tinanong mo siya, ano palang, mo, na-curious ako, dami mong ginagawa. Ako, ganto, ganyan. Tatanungin ka rin minsan, ikaw, what do you do? Ako rin, nag-work, ganyan. Kasi tas mahilig ako sa ganito, ganyan. Pero may mga online selling business din ako kasi sayang din yung 20,000 a month na additional. Pero madalas ako nasa sa may Pasig kasi diyan yung mga ko diyan ako nagbabadminton, ganun. Huwag ka mag-invite, mang-curious ka. Ulitin ko huwag ka mag-invite, mang-curious ka. So, kaibigan mo, nagkita kayo. Sabi mo, Brad, curious lang ako. Kung meron kang 17,000 tapos pwedeng maging 45,000, may i-interest ka ba? Diba? So, yung mga ganun ba natan, diba? Kung merong way kumita ka ng 1,000 a day, bro, may i-interest ka ba?
Pagka hindi, o di hindi siya interesado, huwag mo na kulutin. Pag sinabi niyang, oo naman, syempre. May ganun ba? Huwag mo, tanggalin mo excitement mo, try mo lang. Try mo yung walang excitement, patay mo excitement mo. Kasi pag nakakita ko na tao, gusto mo hilahin agad. Grabe to. Diba? Try mo baligtarin. Yung wala kang gana. Kaso hindi ko alam kung fit ka dun kasi busy ka sa work. Dami mo na kasing ginagawa. Reverse, alam yung tawag dyan, reverse. Gusto ko sana isama dun eh. Kaya alam, iisip ko kung kakayanin mo yung medyo mahirap eh. Nagtataka yun. Pare naman kahit mahirap yan, kung kikita, gagawin natin yun. Sure ka? Tanungin mo muna. Sure ka? Ibig sabihin, kahit na may a-attendan tayo mga meeting, okay sa'yo. Siyempre, nakakatamad yun. Sabihin, pare, kahit hanggang madaling araw meeting, basta may kita. O sige, sama kita. Pero hindi ako mangangako, ah. Baka syempre, wala pa naman. Ano ba yun? Ano nga muna yan, sabihin mo? Surprise yan. Sabihin ko sa'yo, surprise. Trust me, magugustuhan mo to. Pag-usapan na lang natin bukas. Paalis na ako eh. Aalis ka dapat. Sige na, pag-usapan natin bukas. Send ko sa yung link ha. Basta 4 PM yun ha. Huwag ka mawala, nakakaya sa friend ko. May natututo ba? Ay, nako. So, 50, kaya mo yun. 15 minutes, tapos ka na. 25 nakakilala, 25 na hindi. 15 minutes. Can you guys type yes? Sino sa inyo gagawin yung 15 minutes a day? Type yes nga yung mga simula po ngayon. Sige, mentor, mag-i-invest ako ng 15 minutes. 7 minutes para sa mga hindi ko pa kakilala. Another 7 minutes pagising. Yun po yung re-reconnect ako sa mga iba kong contacts na, yung mga friends ko na. Sila naman yung i-chat ko, magbibuild ako ng relationship, mangko-curious ako sa kanila. Yan, 15 minutes, kayang-kaya po yan sa prospecting. Wag mo lang po hahayaan na lilipas yung araw, wala ka na add na bago. Na wala ka nakachat. Basta make it a habit lang. Yun lang, Mentor Drex. Ang aking gustong i-share. Andiyan ba? Palakpakan naman dyan. Virtual clap naman. Ay, unmute kita. Unmute. Ayan. Sorry. Ayan. Galing. Parang nagkukwentuhan lang tayo pero dami mo matututunan. No? Kasi yung mga bagay na yun, na-experience talaga yun. Kaya wag tayo matakot i-experience yung mga bagay na gano'n. Palakpakan natin si Mentor TJ. Lahat tayo may ganyan. Sa susunod kasi, yung halimbawa, parang amaze ka. Ang galing, no? Ganda. Kasi pag ikaw kumikita ka na at tumatagal ka na sa business na to, ikaw na ngayon yung magkukwento. Baka nga ikaw nga yung magtuturo na, no? Alam mo kaya minsan natatawa kami. Sana maintindihan nyo yun. Kasi talagang na-experience namin yung mga ganun. Minsan kasi totoo naman yung tao, minsan pinipilit natin, no? Tayo mismo, kusang nagkakamali, normal lang yun, okay lang yun. Pero dahan-dahan, nakokorek mo yung sarili mo. Saan ba ako? Ba't ganun okay? Sa sobrang excited nga natin, may tamang paggamit ng excitement, no? Yung tamang gamit ng pag-excite sa tao, maku-curious siya. Dapat nasa iyo rin. Kumbaga, hawak mo yung manibela. Minsan sa sobrang gigil din natin, feeling natin, ba't in-excite ko naman? Yun nga sabi nga, pag sobrang na-excite mo siya o sobrang na-curious naman siya tapos hindi mo siya binigyan ng pansin, dapat tayo hawak natin yung manibela. Sanayin nyo yung gano'n na kayo yung magdadala talaga. Kasi minsan hindi naman tayo tinatanong about sa business. Kusang lumalabas, gigil nga kasi tayo. No? Pero alam mo, sa dami ng narinig nyo ngayon na dapat nyo talagang baunin, alam nyo, subukan yung i-apply. Importante kasi mawawalan ng saysay kung hindi tayo kikilos. Kaya nga kanina, intro ko, ano yung dapat mong gawin paggising mo o bago ka matulog? Tapos ganun lang. Ayan, pinagpo-post kayo ni Mentor TJ. Kita mo, pinagtry kayo, may ilan lang ang gumawa.
Kasi hindi mo naman lahat yan mapiplease. Kanina, hindi ko naman kayo tinatakot. Sabi ko, sino yung may utang? Ang tagal natin magkaroon ng response kasi nag-iisip tayo kung ano yung ibabato ng speaker sa inyo. Hindi ganoon. Kasi kailangan maintindihan natin na maging tama yung pagbibusiness natin. Pag-iisip natin, paano tayo makakadesisyon. Ngayon, nabigyan kayo ng tips, yung pala yung tamang action. Kasi yun yung tama. No? Kala lang natin walang tumitingin sa mga posting natin. Akala lang natin yun. Pero tandaan nyo, gagalingan, yung sinasabing gagalingan, galingan mo talaga. Pero akala mo lang kasi na-amaze ka na parang ang dami namin pwedeng iba tong salita na ikaw naman, napapaganon ka talaga eh. No? Oo nga eh. No? Tapos nare-realize mo ngayon yung parang mali mo. Hindi, normal yun. Lagi mong iintindihin, natututo ka sa araw na ginagawa mo. Araw-araw na ginagawa mo. Pag kaya nasanay ka na, hindi ka na na-hurt, hindi ka na nalulungkot. Sabi nga natin, di ba? Hindi naman lahat sasali. Pero may sasali. Bakit? Ikaw nga sumali. Pero may sasali nga. Hindi lahat ng tao mapiplease natin sa ating mga approach, sa ating pagpo-post. Alam mo, wag na lang nating intindihin yung iba at wag na tayong gumaya sa iba. Basta ikaw, kung may utang ka, mas lalo kang humataw. Kung ikaw ay nangangarap na malaki, mas lalo mong galingan. Wala namang shortcut at wala namang imbe-imbento kayong maririnig sa amin. Kayo nga gusto namin marinig. Kaya nga sa mga susunod, ito yung susunod natin, hindi muna ako kumuha talaga ng guess. Kasi sa atin pa lang talaga, promise, ang dami mo na matututunan. Yung mga sharing, yung next week natin, next Monday natin, kanina ko pa ba nagsasalita si Mentor TJ, sabi ko, hindi na talaga kailangan kumuha sa iba. Although kaya natin ginagawa para ma-inspire naman tayo, totoo naman. Sa atin pa lang kaya may magiging speaker tayo, be ready, yung mga alam nating very potential talaga, at yung mga dapat na nakakapagsalita tayo. Kakausapin namin niya, kaya mamaya magmi-meeting kami, very quick lang. Kasi yun talaga yung nasa isip ko. Bakit ba kukuha na pa nakuha? Taon ko na ginawa yan. Pag-usapan nga namin ni Mentor TJ, sa totoo lang, tatapatin ko kayo. Minsan kahit anong turo pa namin, overtraining na rin talaga minsan, no? Overtraining, may tinatawag na gano'n, no? Kailangan din minsan talaga mag-ibang putahe naman tayo. Sa atin pa lang, sa loob pa lang nitong Zoom, nagtitiwala ako, maraming magaling dito. Pero dapat simulan natin, tamang galaw, tamang isip, magdesisyon, at i-apply lahat niya narinig na yan. Sabi ko sa inyo, magkikreate ng resulta yan. Totoo yan. Maniwala ka sa sarili mo. Alam mo yan, yung isang bagay na hindi natututunan ng iba. Na porque hindi nila alam pa yung business, syempre, hindi pa sila ganun, feeling nila, hindi pa ganun kagaling. Hindi mo lang nilalabas yung potential mo. Kasi kailangan mo dito ilabas yung potential mo. Wala naman dito yung pagsali, magaling na agad. Pagsali, nakuha agad yung mga benepisyo na just for you, give me 5, yung mga ganyan. Hindi. Ginagawa talaga yan. Tandaan mo dito sa paglalakbay mo dito sa ating negosyo, talagang wala kang dito. Someday masasabi mo, tama sila no? Talagang trabaho lang katapat no? Alam mo yon, ganon. Hanap lagi ng kausap. At diyan sa pakikipag-usap na yan, di ako naniniwalang hindi ka gagaling. Lalo na kung meron ka talagang pangarap na malaki. Oo, totoo yan. Walang hindi ka gagawin sa buhay. Alam mo, simpleng sample yung sabi ni Mentor TJ, 1,000, kahit mapuyat. Ang tao, ganun talaga. Kasi yun talaga Pero tayo, mas maganda matututunan nyo rin yun. Hindi dahil lalaki kami. No? Kahit kayo mga babae, kaya nyo magparinig ng mga ganang salita. Simple lang, hindi ka atat sa kanya. Pero ang laman ng mga naiwan mong salita sa kanya, nagkaka-interest siya. Kasi nga, na-excite mo siya, na-curious siya. Mas malakas yung ganon. Aralin niyo yung ganon. Yung tao na curious, bakit post ng post? Ikaw, post ka ng post, tapos bigla, yung kanina binabanggit ko, bigla ka na lang hindi na magpo-post. Ayan. Ikaw ngayon yan ako curious, ano na kaya iniisip nila sa akin? Dapat sila pa rin yung walang hinto ka sa pagpo-post. I-post mo yung pay-in mo, yung nabenta mo, kung paano magawin. Ngayon, mag-selfie ka dito sa ating kung naka-laptop ka, naka-desktop ka, i-selfie mo tong kaganapan na to. Nakikita niya, negosyante ka. Tapos hindi ka humihinto. Huwag kang hihinto. Yan ang tanda mo. Huwag kang hihinto sa ginagawa mo. Dito kasi, matira mayaman talaga dito. Diretsuhin ko na kayo Hindi ito matira mayaman.
Kaya nga kami nila mentor, pinag-aralan namin yan. Sabi, mag-100 nga tayo. Magwa-130 nga tayo dito sa Zoom. Magwa-150 tayo. Hindi naman nakikinig. Iilan lang yung nakakamera. Kaya malalaman mo sino yung yayaman talaga eh. Kasi alam mo, dito talaga natetest yung ano natin, yung pagiging negosyante natin. Tandaan mo, negosyante ka na ngayon. Hindi ka na yung hanggang ngayon minamaliit. Huwag mo mamaliitin yung sarili mo ha. Ang sa akin kasi, kailangan talaga yung mga effective ways na narinig mo ngayon, alam mo, gamitin mo na yan. Hindi naman kasi kailangan laging parang nasobrahan ka sa excitement. Nawala na siya yung mismo nawala ng excitement sa pakikinig mo. Kasi yung curious, alam mo yung tao talaga, umiikot ang puwet sa ganyan. Oo, yung magaling ka lang magpa-curious. Babalikan ka pa niya eh. Huwag mo lang lahat ilalatag kasi minsan nakapang-prospect tayo. Gusto natin lahat mailatag na lahat sa kanya kasi nga nakikinig na siya. Pero wag ka, dapat handle mo yung hawak mo yung manibela na alam mo kung saan mo ililiko, saan mo ihinto. Kasi pag tuloy mo, magugulat ka, tatanungin niya, may kapital yan, no? Tapos ikaw nga hindi ka na importante ma-curious muna siya eh. Ang daming technique na hindi natin dapat kasawaan kasi yan lang din ang ginagawa ng mga ating top mover na kumikita. Hindi yan umihinto pero ngayon iba na yung mga salita nila kasi nasa kanila na yung resulta. Okay? Kaya medyo malalim yung bigat ng nila, ramdam pa rin nung nakikinig sa kanila kasi kita-kita na yung resulta. Tayo, hanap muna tayo na syempre, kausap, pay in, kausap, may pay in, merong hindi. Basta kausap lang ng kausap. Hanggang natututo ka na, hanggang i-handle mo na sila. Andiyan naman, tinuturo naman namin yung paano mag-handle ng team. Okay? Kung may natutunan ka ngayon, baunin mo na yan. Akala kasi kanina, Mentor TJ, nabanggit ko yung minsan pag-imahinasyon na dati ganyan kami pag nag-a-attend kami, yung talagang magagaling yung nagsasalita sa harap namin. Imaginein mo ganito. Imaginein mo. Akala ko dati hindi totoo yung mga ganon. Talaga palang dapat ginagamit yung imahinasyon natin. Talaga nababaliw naman kami. Pero tingnan naman kahit papano yung narating. No? Kahit papano. Talagang ibinigay naman sa amin yun. Ang point ko dito sa loob ng Zoom natin ngayon, no? Na lagi namin kasama for 2 years. 2 years na namin. 2 years na tayong tumatakbo. Nagka-resulta ba tayo? Nakakapagpa-top mover nga tayo sa sarili nating team. Nakita nyo naman kung sino yung mga naging top mover international. Sino na yung na-post ng 1 million circle? Sino na yun? Di ba? Hindi lang tayo dun sa mga privilege na natatanggap natin sa kumpanya. Napakaswerte na natin eh. Puro na lang ba yun na maririnig natin? Swerte tayo sa kumpanya. Ang galing ng kumpanya. Dapat tayo yung maging magaling. Okay? Huwag mo kakasawaan hanggat hindi mo nakukuha yung dapat na maibigay mo sa pamilya mo. Sinimulan ko lang sa salitang utang. Kasi yung utang na yan, bibit-bitin mo na yan hanggang pagtanda. Gawin mo o hindi ang negosyo na to. Makakatapat mo yan salitang utang na yan. Oo, nakakalungkot yan, buhay ng mga tao yan. Alisin natin sa usapan natin yan. Ang gawin natin, ang ganda ng natutunan natin ngayon, wala, bayad yung mga utang mo na yan. Trabaho lang ang katapat. Dahil 4 to 5 years yung kwentuhan natin. Mamaya, Idol Raymond, kwentuhan mo ako tomorrow kung ano yun. Kasi yun talaga yung dapat. Ako kasi, pag nakahiga ako, sino kaya someday, kasi alam namin yan, guys. Alam namin yan, hindi naman kami acne dyan. Ang sinasabi ko, yung 4 to 5 years, alam namin sino yung hindi hinto. At yung hindi hinto na yun, sure ako, yun nakasama ko sa aeroplano, yun nakasama ko sa barko, yun nakasama ko magsha-shopping, yun nakasama ko sa... Ganun to, guys. Kasi talagang ang kwentuhan sa mga susunod, talagang puro natutuwa ka na lang sa mga nangyari. Minsan yan, madudulas ka na kukwento mo kahit ayaw mong ikwento. Pero tatawa ka kasi nangyari talaga. Kaya yung mga rejection, ini-embrace talaga yan. Kasi part yan ng journey mo na ikukwento. Uy, huwag ka nangihina. Ako nga, hanggang ngayon kumikita na ako, nare-reject pa ako eh. Pero okay lang. Nabili ko naman yung mga gusto ko para sa pamilya ko. Kasama lagi yun sa pagsasalita. yung natawanan ka, pinagre-reject ka. Uy, di ba, dadating pa ang time after 2 years. Alam mo, etong napasali ko ngayon, grabe to, inayawan ako 2 years na ito. Pero ngayon, grabe, magkakakotse na rin siya. Oh. Ganun na yung mga salita. Matutuwa ka, maraming mga ganyang kwentong maririnig. So ngayon, sa simpleng pagsasama-sama natin na may natutunan kayo, hindi naman kasi kailangan marami kaming itopic dito. Ang importante, magamit mo na. Tama? Magamit si Mentor Ivy may sasabihin daw, Mentor Drex. Talaga? Oo, nag-text ba? Okay. Nag-PM.
Hindi, nahiya nga ako. Alam mo, sa totoo lang, kanina Oo. ko pa siya gustong pagpatayin ng camera kasi naka-executive ang ating mentor Ang ganda ng damit ni mentor Nag-PM kasi, may Hmm. daw siya, i-share Hindi, din. bilang ako siguro, magtatanong na lang ako kay Mentor Ivy. Kasi sa totoo lang, no, nag-training siya last week, no. Talagang nakinig ako ng sandali lang, pero kasi inatid ko yung anak ko, importante yung biyahe ni Mentor Ivy sa mga kababaihan natin nandito. Alam mo, sa totoo lang, kailangan nila ng power no? So, ano yung isang mensahe na pwede mong iwan sa kanila doon sa naging topic namin ni Mentor na baka may maidagdag ka na magiging baon nila yung mga, lalo na syempre mga mother na rin yung mga nandito, iilan lang yung single natin. Paano pala natungtungan yung ganun, no? Yung syempre na-share mo naman yung ibig sabihin, paano ka mag-isip bilang babae, bilang mami, bilang nanay, bilang mentor ng mga iyong team? Paano mo yun na-overcome? Kasi ang tao normal may nadadaanan no? Proseso habang ginagawa business. Siguro konting share, Mentor Ivy, para hindi masayang ang ating napakagandang outfit dyan. Nagpagawa ka pa yata. Nagpatahiga. Hindi naman. Hindi kasi nag-closing ako kanina, kaya nakaganto ako. Tapos ayaw bumukas ng PC ko. So, sige lang, Mentor Ivy. The floor is yours. So, kaya tayo nakaganto. And anyway, palagi naman naka-corporate. Kasi nga, kapag lagi ka may kinakausap, syempre kailangan naka-corporate ka talaga. Di ba po? So, anyway, actually, dami nang natutunan. Pero ayoko na magsalita mentors Pero sige po, isang message lang na siguro po na pwede kong maidagdag is yung sa larangan ng negosyo na ginagawa kasi natin, dapat mas matibay yung pag-iisip mo kaysa sa emosyon. Kasi minsan, paano ko ba kasi kadalasan po kasi, di ba, for example, sa lahat, no, sa pagpo-prospect, di ba minsan tinatamad ka, natatakot ka. So, emotion mo yun. Ayun yung nararamdaman mo. Pero, kailangan kasi parang i-treat mo to as trabaho na kahit pinapagalitan ka ng boss mo, di ba, ginagawa mo pa rin yung trabaho mo. So, kahit minsan, di ba, bad trip ka sa trabaho mo, pero pumapasok ka pa din. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi ka nagpapadala dun sa emosyon. Ginagawa mo pa rin yung work. So, dito sa negosyo natin, even if tinatamad ka, natatakot ka mag-invite, nararamdaman mo yung rejection kapag ini-invite ka, pero nag-invite ka pa rin. Kasi nga, mas matibay yung isip. Yung isip dapat mas pinapangbabaw mo siya kaysa sa emosyon. Ayun yung natutunan ko. Pag nagpe-present ka, ganun din. Di ba? So, pag nilalatag mo yung business, kailangan maging matalino pa din. Kasi siya no? Basta medyo malalim kasi, pero siguro maiintindihan mo rin siya sa mga susunod na pagkakataon, yung kalaliman ng sinasabi ko. Kasi minsan kasi tayo, nagpapadala tayo sa emosyon. Ayun lang naman din talaga. So, hindi rin naman perfect si Mentor Ivy, si Mentor Yogi. Di ba? May times din talaga totoo naman. Di ba? Totoo naman na parang nakakatamad naman talaga mag-IAM. Di ba? May mga ganun May times na parang ayaw mong bumangon ng maaga kasi parang hindi mo trip, di ba? Pero it's how you control your emotion. Dapat matutunan mo yun. Dapat matutunan mong dalhin yung sarili mo. Kasi ito yung natin yung negosyo natin, wala kang boss. Ayun po kasi, no? Ayun yung pagiging entrepreneur. Kami siguro ni Mentor Yogi, nasanay na lang din siguro kami na wala kasi kaming boss. No? Bago pa kami nag-IAM, boss na kami. Walang magsasabi sa amin, oy, gumising ka ng maaga, mag-post ka, oy, i-promote mo yung negosyo mo. Walang ganun. Kumbaga self-driven kami. Self-driven kami na meron kaming goal, na talaga dapat kumita kami para sa pamilya namin. Kasi nga, nasa discomfort zone kami. Di ba? Kapag wala kaming in-income, walang kakainin yung anak ko. Kapag wala kaming in-income,
wala akong pambabayad sa school. Pag wala kaming income, kumbaga pag may tinuro yung anak ko sa mall, wala akong ibibili. Tama ba? Kasi wala naman akong trabaho. Wala naman kaming trabaho ni Mentor Jovi. Negosyo lang. Nasanay na kami sa ganon. Na wala kami dun sa comfort zone. Hindi kami pwedeng magtutulog-tulog. Di ba? Dapat dito sa negosyo na to, ganun yung maging mindset mo. Hindi dapat nagpapadala ka sa emosyon, may sinabi lang yung kamag-anak mo, hindi maganda yung negosyo, naniwala ka na. Diba? May sinabi lang si ganito, scam yan, naniwala ka na. Diba? So, medyo, dapat, natin yon, dapat ma-master natin yon na dapat mas nangingibabaw yung pagkokontrol mo sa pag-iisip mo kaysa sa emosyon na nararamdaman mo. Na kahit, actually, halimbawa, kahit may mga times kasi na dadating ka sa business, halimbawa, totoo naman, wala ka sa mood. Wala ka sa mood. May mga ganun po. Pero meron kang schedule. May talk ka. Halimbawa, may talk ka ng 4 p.m. Wala ka sa mood. Anong dapat mong gawin? Ang dapat mong gawin mo pa din. Kasi isipin mo to as trabaho mo. Na may nagsasabi sa'yo, "Huy, Raymond, mag-talk ka kasi para sa pangarap mo yan eh. Kailangan mo kausapin kahit wala ka sa mood." Di ba? "Huy, Catherine, mag-invite ka kahit tinatamad ka na." Ganon. Mga mentors eh. Hindi mo kailangan sundin yung emosyon mo. Ayun lang yung gusto kong iparating sa inyo mga mens. Kasi alam na natin yung gagawin, mentors. Alam ko, naniniwala ako, lahat tayo kaka-attend ng training. Alam mo na yung gagawin mo eh. Execution na lang ang kulang. Maaaring nagtataka ka, bakit si Mentor Evelyn nag 1 million na, nauna pa ako dyan. Bakit kaya? Kasi meron siyang consistency, meron siyang execution dun sa kailangan nating gawin. Ginagawa niya kasi araw-araw, committed siya dun. So baka tayo, nag-invite lang ngayon, bukas hindi. Next week na ulit. Nag-post ngayon, sa susunod na linggo naman. Alam niyo yon, mga mens. So, ayun yung isang mensahe lang sa ating lahat. Kasi karamihan ng tao may potential naman, pero nagpapatalo sa emosyon. Totoo po yan. Naranasan ko din yan. Di naman ako perfect. Naranasan ko din yan na talagang sobrang down ka, pero kailangan mo lang pilitin. Diba? May time na mag-iimo ka, o sige, one day, pero wag mo nang sayangin. Sabi nga ni VP, 5 minutes lang mag-imo ka. O sige, 5 minutes, bigyan ka ng 5 minutes, mag-imo ka muna. Kasi na-reject ka or kung ano man, nararamdaman mo. Okay lang yan, pero after nun, okay ka na ulit. Ibangon mo ulit yung sarili mo. Kailangan lang talaga in every moment na nangyayari sa'yo yan, iangat mo lang ng iangat yung sarili mo. Na bangon ulit, nadapa, bangon ulit, ganun lang naman mga mentors eh. So, ayun lang Mentor Drex, ayoko na, baka mapahaba ako. So, ayun lang po mentors. DJ, thank you po. Marami po ako natutunan ngayong araw. Ayun, mahirap mapindot ng mute ko eh. Lolo ko tong mouse ko eh. Anyway, sa ganda nun, tama naman si Mentor, no? Isipin mo self-driven talaga sila mag-asawa. Kung tayo hindi self-driven na matatawag, kaya kami nandito para tulungan ka, i-push ka sa ganung level. Maganda din kasi may pangsarili ka. Hindi ka nga naman kailangan, "Uy, nag-invite ka ba? O may napasali ka na ba? O kamusta na? Hindi mo na ba gagawin yun?" Alam mo yung mga ganung bagay, sana sumasagi sa isip natin na hindi tayo kailangan i-push, lalo na kung matagal na tayo magkakasama. Buti, napaalala yun ni Mentor kasi alam mo, importante yun kasi hindi lahat ng lalabas sa bibig namin is kompleto, sa amin ni Mentor TJ. Kaya minsan pinagsasalita namin. Sabi ko nga, dito lang sa loob na to marami na kaalaman. So sana kung may natutunan naman tayo, no, baka pwede tayong mag-type dyan, malaman natin sino pa yung nakikinig. No? Maganda ba yung narinig nyo kay Mentor TJ, kay Mentor IB.
So, sige lang, type nyo lang para naman makita natin kung sino pa yung nakikinig talaga. Thank you, Ella, ha? Thank you, Rodaline. Ayan, learning daw, sabi ni Presidencio. Alam nyo, andyan si Idol Yobi. Yun, no, si Mentor Evelyn. So, ito lang pala yung natututo. Hindi lahat makatype, no? Okay. Andiyan pala si Sydney. Idol din to si Sydney. From Binangona natin yan. Yan. Mga malulupit. Ayan. Thank you sa mga nagtatype, no? Idol Yobi, still listening pala, no? So, si Maylene, thank you daw. Yes po, learning daw. Lusano, thank you, Sydney. Thank you kay Antrowell. Cristina Rosal, still listening. Si Vitorico, listening. Yan, ayan, no? Alan, mag-asawang IB. Ayan. Learning po, ayan, Mamilisa, thank you. Opo, Idol Rex, sabi, ayan. Ayan, Pengi, sabi ni IB. Pengi Kambal. Ayan, kumakain kasi ito si TJ. Kasoy ba yan, kasoy? Pampahina ng tuhod yan eh. Okay, ang gaganda ng narinig natin ngayon. No? Kung natuto tayo, let's do this. Kasi alam nyo kung bakit? Walang ibang magpupush sa'yo. Sabi nga ni Mentor kanina, ni Mentor TJ, tuturuan ka lang namin paano mo i-market. Hindi kasi kami ang kukuha ng magiging downline mo dito o magiging katim mo. Ang dami nyo natutunan, no? Ang dami nyo narinig. No? Pero yan, masasayang lahat yan kung walang application pa din. Sobrang ganda. Sabi ko sa inyo, dito pa lang sa loob, sulit na. Dami nang natututunan, hindi naman kailangan laging may guest. Sige, pwede rin may guest sa next week. Ngayon, pag may meetingan namin mamaya. Sana lang guys, yung natutunan natin, baunin na natin. Okay? Tingnan nyo, magpapasko. Paalala to ha, kasi may pag-meetingan kaming very important. Gusto namin magparapol ng 1 million na napag-usapan na namin. Pero yun nga, gawin muna natin yung part natin at meron kaming mga mentor, may ginagawa din plano. No, napagplanuhan namin yan. Pero tingnan ko kung ano kalalabasan sa meeting. Siyempre, hindi naman yung isang meeting lang, go na agad. No? Pero pag-usapan natin, may surprise din kaming mga mentor sa inyo. Okay? So, meeting lang tayo. Very quick lang. Mentor Roland, mga mentors. Yan nandiyan kung sino yung mga team ng bawat leader ng bawat team. Sana makasama namin kayo. And that's it. Marami kayong natutunan. Let's pray for this na dapat lahat pala tayo, ginagawa natin lahat yon, no? Kasi very important tayo kumakapit sa panahon ng ganito, kumikita tayo. Apakaswerte kaya natin. Kumikita ka na nasa bahay lang, ayaw mo pa ba nun? Ngayon, lumuluwag-luwag na, mas dodoble kita mo o triple o mas dadami pa. Yung mga ganyan, hindi kailangan manggaling kung saan-saan para ma-push ka gawin ng mga bagay-bagay. Dahil lahat naman yan, alam nyo yan, no? Nakausap na namin kayo, na-apply nyo na rin yan. Kung kailangan mo lang ng reminder, ito yung training tonight. Actually, hindi training Parang advices lang, sharing nga lang yung nangyari ngayon no? Pero sa totoo lang, dapat motivated tayo everyday. No? Hanap ng kausap, tulungan yung mga nagtiwala sa atin, pumokus tayo sa goal. That's it. Lalabas yung gusto nating mangyari na resulta para sa atin. Okay? Maraming salamat guys. Let's pray. Mabilis lang para sa ating lahat. Lord, salamat ng marami. Napakabuti mo sa amin ngayong gabi na to na pinagsama-sama mo pa rin kami. Still, Lord, andyan ka. Nasa gitna ka namin. Alam namin, Lord, hindi namin kaya na mga mentors na manggaling lang sa aming kaalaman na buong na-experience namin, kundi yung presence mo pa rin, Lord, yung spirit mo pa rin na mag-guide sa amin. Alam namin, Lord, pagkakatiwalaan mo kami bigyan ng mga tao na makakasamang bago ngayon, Lord. Tulungan mo kami, Lord, para maibigay namin sa pamilya namin yung nararapat na buhay dito sa lupa. Alam namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay magagamit namin, hindi sa pangsarili, kundi marami din kaming matutulungan tao, Lord. Tulungan mo ang bawat isa, Lord, yung may mga standby pay-in, yung mga plano nilang kausapin, at yung mga team nila, Lord, na medyo nawawala, Lord. Alam namin, may ibibigay kang mga taong kapalit o talagang babalik din sila, Lord. Naniniwala kami. Magtutuloy-tuloy kami sa ginagawa namin dahil lahat po na pinag-uusapan namin, Lord, hindi naman ito'y isang pangarap lang, kundi ibigay mo sa amin yung ganung wisdom, Lord, na alam namin. Magaganap din sa buhay namin, Lord, yung mga nangyayari ngayon sa office namin, sa company namin, doon sa mga top movers namin na
sinusundan, Panginoon. Alam namin napakaganda ng hangarin ng may-ari, Panginoon, para makatulong sa marami. Lord, yun din yung ibigay mo sa amin na para araw-araw ay ma-share namin yung business. Salamat ng marami, Lord, sa pinagkaloob mo sa aming katalinuhan, kalakasan sa araw-araw, at ingatan mo ang aming pamilya, Lord, sa mga sakit. Ilayo mo kami, Lord, at magampanan namin yung mga bagay na dapat namin gawin na habang nabubuhay kami ay may maitulong kami sa iba, Lord, na naniniwala kami, gagamitin mo kami. Salamat ng marami. And this is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all, guys. Maraming salamat po. Guys, yung cut-off natin, huwag niyo kakalimutan, lagi tayo may cut-off. Glory to God. Alam ko, lahat tayo i-bless for this year na masayang December. Lahat. Basta trabaho lang, gawin natin, apply natin lahat na tutunan. Thank you, Mentor TJ, Mentor IB. See you later after 5 minutes. God bless you all. Salamat po. Thank you.